Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Dahil lang sa sinabi ni President Bongbong Marcos na open siya for reconciliation with the Dutertes, wagwagan na ang mga dila ng mga DDS. Sabi ng isang babaeng vlogger nila, kaya daw gustong makipag-reconcile ni President Bongbong Marcos with the Dutertes ay dahil talo na siya. Sabi naman ng isang Mr. Real Talker dyan, nang dahil sa salitang bloodbath, nangatog na sa takot si President Bongbong Marcos. Sabi naman ng isang banat bay dyan, nag-iba ng tono si PBBM sa pahayag ni VP Sara na sa pagkakaintindi ko, nung nagbanta ng bloodbath si Sara Duterte, natakot si Bongbong Marcos, biglang nagsabi na open siya for reconciliation. At sabi naman ni Harry Roque, sa pahayag na reconciliation ni President Bongbong Marcos, I will allow Vice President Sara Duterte to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay nek-nek mo. Ay, nako. So, kanya-kanya sila ng twist ng istorya. Hindi ba't parang sila ang nanginig sa sinabi ni President Bongbong Marcos na open siya for reconciliation? Kasi ang pinalalabas ng mga DDS na to, natakot si President Bongbong Marcos dahil nagbanta ng bloodbath or dadanak daw ang dugo pagdating ng impeachment trial ni VP Sara. But I'm sure figure of speech lang yun. Alam nga naman magkaroon ng barilan sa Senado. Pero alam nyo naman si Sara Duterte, maglalabas ng mga statement yan na ikasasyak ng buong Pilipinas. Akala naman niya nasasyak ang tao. Sanay na tayo sa ganito mga pagbabanta ni Sara Duterte na hanggang banta lamang. Kasi after ng mga statement na yan, sasabihin na naman ni Sara Duterte na wala siyang balak na ganito, wala siyang balak na ganyan, hindi itong ibig niya sabihin, na misinterpret lang daw, or kung ano-ano pang mga alibay at dahilan. Nananakot, nagbabanta, na ikinatutuwa naman ng mga DDS vloggers dahil meron na naman silang iti-twist na istorya, meron na naman silang palalakihin. At siyempre, palalabasin na naman nila na weak leader si President Bongbong Marcos dahil nag-open siya for reconciliation. Akala naman itong mga DDS vloggers, porque sinabi ni President Bongbong Marcos na open siya, si PBBM pa ang lalapit sa kanila or kay VP Sara para makipag-reconcile. Intindihin nyo po yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Basahin ko po Sabi po sa Presidential Communications Office, PBBM open to reconciling with Dutertes. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko ng kaibigan. Saying he does not want trouble, President Ferdinand R. Marcos Jr. expressed openness to reconciling with the Duterte family, emphasizing his desire to avoid conflict and promote unity for the sake of national stability. During the maiden episode of the BBM podcast on Monday, the President was asked whether he still wished to mend ties with the Dutertes, as Vice President Sara Duterte was his running mate in the presidential and vice presidential elections in 2022. Ang sagot ni President Marcos, oo, ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao, mas maganda. Recently, the Vice President made sharp remarks on key administration events against the President. President Marcos maintained that he values peace and cooperation over division, stressing that he needs allies, not enemies. Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. President Marcos admitted that his goal is to maintain political stability and a peaceful environment so that his administration can focus on delivering public service. Sabi pa ni PBBM, hanggat maaari, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. He also reiterated his openness to working with those who may not share his policies as long as mutual respect and cooperation are maintained. I am always open to any approach na halika, magtulungan tayo. Kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya, gawin mo yung trabaho mo, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. The President added, pointing out his call for unity
and collaboration. O ano ba ang sinabi ni President Bongbong Marcos na siya ay open for reconciliation with the Dutertes. Ganyan naman si President Bongbong, di ba? After nung election ng 2022, bukas siya sa kahit na sino, kahit na anong kulay. Pumasok si Manny Pacquiao at yung ibang mga kalaban niya, tinanggap ni President Bongbong Marcos. In fact, si Manny Pacquiao naging kandidato pa ng alyansa. Pero, take note po natin ang sinabi niya, open siya sa reconciliation. Bukas siya sa reconciliation. So, kapag ikaw ang nagbukas, hihintayin mo yung mga nasa labas pumasok at humingi ng reconciliation. Hindi sinabi ni President Bongbong Marcos, if the Dutertes are open, then I will come and ask for reconciliation. Magkaiba po yun. Okay, kayo mga DDS ha, ang sinabi ni President Bongbong Marcos, bukas siya sa reconciliation. Hindi niya sinabing, bukas ako sa reconciliation at ako ang pupunta sa inyo at hingin ang inyong pagkakaisa. Open siya at hinihingi niya ang kahit na sino na hindi kapareho ng kanyang paniniwala pero iisa ang kanilang mga polisiya to come and reconcile. And if that means reconciling with the Dutertes, bukas po si President Bongbong Marcos, pero hindi ibig sabihin na siya pa ang lalapit kay Sara Duterte. Nagbukas siya ng pintuan for reconciliation, nasa kanila na yon kung sila ay lalapit at makipag-isa kay President Bongbong Marcos. So yung sagot mo, Harry Roque, na neck-neck mo, neck-neck ninyo, mga hindi kayo marunong umintindi ng statement. Natakot daw si PBBM doon sa sinabi ni Sara na bloodbath. Bakit? Ano bang magagawa ng bloodbath ni Sara Duterte? Gusto niya magkaroon ng barilan sa loob ng Senado? O boobs naman talaga ang mag-iisip ng ganun? Nanakot lang si Sara Duterte ng bloodbath. Pinagmalaki niyo kagad na si Sara Duterte gustong dumanak ang dugo sa kanyang impeachment trial. Siya ang nasa trial. So, paano magkakaroon ng bloodbath? So, ang ibig sabihin nitong si Sara Duterte, bloodbath, kampo ng prosecution, kampo ng defense, maglalabasan niya ng mga ebidensya. Yun, siguro dadanak ang dugo dyan. Para bang pag ang kausap natin foreigner at hirap na hirap tayong mag-English, sasabihin natin, naku, dumugo ang ilong ko sa kanya. Yan din ang ibig sabihin na bloodbath. Wala pong nakakatakot doon sa sinabi ni Sara Duterte. Kumpara sa mga DDS, yun ay banta at ikinatakot ni PBBM. Kaya biglang nagsabi si Bongbong Marcos na I am open for reconciliation dahil natakot ako sa sinabi ni VP Sara na dadanak ang dugo sa Senado. Dapat mapigilan ko yan magaganap na mass murder. Kaya bigla nag-open ng reconciliation si PBBM dahil natakot siya sa banta ni Sara Duterte na dadanak ang dugo. Kayo naman, hindi na kayo nasanay sa mga banta ni Sara Duterte. Sa dinami-dami ng banta niya, meron bang natuloy? Wala. Kasi hanggang banta lang sila. Yan lang ang kayang gawin ni Sara Duterte para mapagtakpan lahat ng kasalanan niya na inilabas ng Quadcom. Ngayon, pagdating ng impeachment trial, hindi na makakapagsalita ng ganyan si Sara Duterte. Tingnan ninyo kung makakapagbitiw man lang kahit na isang pagbabanta si Sara Duterte pagdating ng kanyang impeachment trial. At tandaan nyo mga DDS, open lang si President Marcos para sa isang reconciliation kung, kumbaga, meron pong kondisyones yan. At isa sa kondisyon niya, wag na tayong nang gugulo. Tanggalin natin yung gulo. Kasi wala nang ginawa itong kampo ng mga Duterte mula sa ama hanggang sa mga anak. Buti na lang napilayan sila, si Digong nasa ICC. So, ang ginawa ng Sara Duterte, dinoble niya ngayon ang pagka-toxic. Dapat araw-araw makapagbitiw ako ng salita para masyak sila. Para malaman nila na hindi nila ako kakayanin. Nagkakamali siya. Si President Bongbong Marcos ang hindi nila kayanin kahit na ano pang ginawa ni Sara Duterte na paninira, si President Bongbong pa rin ang presidente. Apektado ba si President Bongbong Marcos sa mga statement ni Sara Duterte? Hindi ba minsan sinabi na nga ni PBBM na hindi siya importante? Meaning, siya ay irrelevant? So sa mga DDS dyan na nagpapakalat ng fake news na natakot daw si President Bongbong Marcos dahil siya ay talo na, natakot daw si President Bongbong Marcos sa salitang bloodbath,
at bigla daw nag-iba ang tono ni PBBM, meaning bigla siyang bumait dahil natakot siya sa salitang dadanak ang dugo. Sa inyo ko sasabihin ang sinabi ni Harry Roque, nek-nek nyo, hindi kayo marunong umintindi. Or talagang hindi nyo iniintindi dahil busy kayo sa pagpapakalat ng fake news. Si President Bongbong Marcos po ay open for reconciliation at dahil siya ang nagbukas ng pintuan, kayo ang papasok. Hindi siya ang pupunta sa inyo para hingin ang inyong reconciliation. At mayroon pang isang kondisyon yan. Hindi porke nagbukas siya ng pintuan, papayagan niyang pumasok kayo basta-basta. Papayag siya na makiisa sa inyo kung titigilan ninyo ang panggugulo. Sa tingin ninyo, titigil si Sara Duterte sa panggugulo? Not in a million years. So akala nyo ba magkakaroon ng reconciliation? Hindi. Dahil kilala na po natin ang karakas ni Sara Duterte. Hindi yan magpapatalo. Dahil para sa kanya, siya ang pinakamagaling sa lahat. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.